Pagdating sa kabilang buhay, tatanungin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ba natin ginamit ang pandinig natin. Kung ginamit ba natin ang tainga natin, ang pandinig natin sa mga mabubuting gawain. Kung ginamit ba natin ang pandinig natin sa pagkikinig ng muhadara, sa pagkikinig ng mga talakayan tungkol sa Islam. Ngunit kapag ito ay ginamit natin sa pagkikinig sa mga salitang walang kabuluhan, panlilibak, pagchichismis, pagmamarites, paninirang puri, yun ay magiging kasalan natin pagdating sa kabilang buhay. Magsasalita ang tainga natin, mga kapatid Islam. Lahat ng parte ng katawan natin pagdating sa kabilang buhay, bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pahintulot upang magsalita. Bilang saksi sila sa lahat ng ginawa natin dito sa mundo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sa araw na yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan namin ng pahintulot ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa, lahat ng parte ng kanilang katawan, bibigyan namin ng pahintulot, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay magsasalita, na ang sasabihin nila ay kung ano ang ginawa ng isang tao nung siya nasa mundo, yun ay magiging saksi natin pagdating sa kabilang buhay. Alam niyo mga kapatid, yung taong sinungaling, hindi lang dito sa mundo magaling magsinungaling. Hanggat sa kabilang buhay, dadali niya kanyang kasinungalingan. Bakit? Sa lahat ng parte ng katawan natin, ang pinakasinungaling lang ay dila natin. Delikado ito mga kapatid Islam. Dapat natin ingatan itong dila na ito, babae man o lalaki. May alam sa Islam o walang alam sa Islam. Bakit? Sa pamamagitan ng dila natin ay ipapasok tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Dahil ang dila ay hanggat sa kabilang buhay dadali ng kanyang kasinungalingan. Pagdating sa kabilang buhay, kapag ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ginawa natin dito sa mundo, mabuti man o masama, ipapakita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kitab natin, ang mga sinulatan sa lahat ng mga ginawa natin. Kapag babasahin ng isang tao, ang mga mabubuting ginawa niya ay tuwang-tuwa yung tao, mapapangiti siya. Sabi niya, ito yung ginawa ko sa mundo. Pero kapag mabasa niya lahat ng kanyang ginawa na masama, itatanggi niya magsisinungaling si dila. Ang sabi ng dila, hindi ko ginawa yan, sabi niya. Ya Allah, hindi ko nagawa yan, sabi niya, Ya Allah. Hanggang sa kabilang buhay, yung dila na yan ay ipapahamak ka niya. Magsisinungaling ang dila sa kabilang buhay. Pero sa oras na magsisinungaling ang dila sa panahon na yun, ay hindi siya makakapagsinungaling. Bakit? Ang magiging kalaban niya ang parte ng katawan natin. Dahil sa araw na yun ay bibigyan niya Allah subhanahu wa ta'ala na pahintulot na magsasalita lahat ng parte ng katawan natin. Ang sasabihin ni dila, lima sahid tumaalayna. O kamay, o paa, o ulo. Bakit kayo nagsasalita? Bakit kayo naging witness sa akin? Nung nasa mundo kayo, hindi naman kayo nakakapagsalita. Ang sasabihin ng parte ng katawan natin, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. O dila, paano kami hindi magsalita? Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa amin ng pahintulot na kami ay magsasalita, na ang sasabilang namin ay pawang katotohanan kung ano ang ginawa mo sa mundo. Tinanong ng mga sahaba ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ano ba ang karamihan sa mga tao na makakapasok sa paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Ang karamihan sa mga tao na makakapasok sa paraiso ay yung may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabait, maganda ang kanyang pag-uugali. Tinanong naman ng mga sahabang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ano naman ang karamihan sa mga tao na makakapasok sa impyerno? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-famu wal farj. Ang karamihan sa mga tao na makakapasok sa impyerno ay yaong mga tao na dahil sa kanilang dila at dahil sa kanilang pribadong parte ng katawan. Yun ay pagpapatunay mga kapatid Islam na kapag hindi pinangalagaan ng isang tao ang kanyang dila na makapagsabi siya ng walang katotohanan, walang kwenta, lalong-lalo na kung ito ay makakasira sa pananampalatayang Islam, makakasira sa pagmamahalan ng mga taong sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mo, aking kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi man sa panahon ngayon, pero sa kabilang buhay, yan ay itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit mo sinabi yun. Ito'y malaking babala sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa lahat natin. Babae man o lalaki na mahilig magchismis, mahilig manlibat, mahilig manirang puri,
mahilig magmarites, ito ay babala sa atin na sa pamamagitan ng dila natin, kapag ito ay hindi natin pinangalagaan, kinontrol, ay ito ay magiging daan na tayo ay makapasok sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong paningin. Itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paningin natin. O pulan, nung ikaw ay nasa mundo, saan mo ba ginamit ang iyong paningin? Kapag ang paningin o mata ng isang tao ay ginagamit lang sa pagtingin sa mga haram, sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay hindi natin matatakasan at itatanong sa atin pagdating sa kabilang buhay. Ya Allah, nung nasa mundo ako, ang karamihan sa aking tinitignan, ginagamit ang aking paningin sa mga masasamang bagay. At kapag gano'n na mangyari sa atin, ay ipaparusa na naman sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso natin. Itong puso natin, mga kapatid. Saan ba natin ginamit ang pagiging sensitibo ng puso natin? Saan ba natin ginamit ang pag-iyak ng puso natin? Sa pagsamba kay Allah o paghiyak sa paghabol sa makamundong bagay? May mga tao na dahil gustong-gusto niyang yumaman, umiiyak na siya sa gabi, nagduda, Ya Allah, gusto kong yumaman. Pero kailanman ay hindi man lang pumatak ang kanyang luha dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na siya ay umiiyak, ay may takot sa Allah. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay hindi binigay sa kanya ni Allah ang kanyang kahilingan na maging isang mayaman o makuha niya ang kanyang kagustuhan dito sa mundo. Lahat ng mga parte ng katawan natin, ito ay masuliya, ito ay tatanong sa atin. Itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Innal aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming inalok sa mga kalangitan at mga kalupaan at sa mga kabundukan ang mga ipinagkatiwala na ito. Inalok niya Allah subhanahu wa ta'ala, o kalangitan, o kalupaan, o bundok, gusto mo bang mamuno? Gusto mo ba ikaw maging pinuno sa mga tao sa buong mundo? Gusto mo ba magkaroon ka ng pamilya? Lahat ng tong inalukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, faabayna ay yahmilnaha, sila ay tumanggi. Hindi nila tinanggap ang alok ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashfaqna minha, sapagkat sila ay natatakot na sila ay tatanungin pagdating sa kabilang buhay. Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Ang tumanggap sa alok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga tao, sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao, tunay na sila ay mapaggawa ng mga masasama at sila ay mga ignorante, mga mangmang sa kanilang pananampalataya.